Good day, ma'am. My name is Lysel Payot. My topic is production cost and industry structure rate packaging. In this chapter, you will learn about explicit and implicit costs in accounting and economic profit, production in the short run, production in the long run, costs in the long run. Production involves a number of important decisions that define a firm's behavior. These decisions include, but are not limited to, what products should the firm produce. Dapat piliin ng kumpanya ang merkado na may mataas na demand o kailangan ng mga tao sa merkado. Kailangan pag-aralan kung alin ang makapagbigay ng kita kung gaano kalaki ang gastos sa mga paggawa at kung may kakayahan silang makipagkumpetensya, halimbawa kung mas mabenta ang milk tea kaysa sa coffee. How should the firm produce the product? What productions process should the firm as? Dapat pumili ng pinakamabisang paraan ng produksyon kung mano-mano o gamit ang makinarya. Ang layunin ay makapagawa ng maraming produkto sa pinakamababang gastos, ngunit may mataas na kalidad. How much output should the firm produce? Dapat lamang gumawa ng dami ng produkto na kayang nilang ibenta. Kung sobrang produksyon, malulugi dahil masasayang ang puhunan. Kung kulang naman, mawawala ng oportunidad na kumita. Kaya kailangang batay sa demand merkado ang dami ng produksyon. What price should the firm charge for its products? Ang presyo ay dapat sapat upang mabawi ang gastos at magkaroon ng tubo. Ngunit hindi sobrang taas na mawala ng customer, karaniwang batayan ang gastos sa paggawa. How much labor should the firm employ? Dapat kumuha lamang ng bilang manggagawa kailangan para maging epektibo ang produksyon. Kung kulang ang empleyado, babagal ang paggawa. Kung sobra naman, tataas ang gastos sa sahod. Kaya dapat balanse, sapat na paggawa para sa kailangang dami ng produksyon. Explicit and implicit cost and accounting and economic profit. Each business, regardless of size, complexity, tries to earn a profit. Profit equals total revenue minus total cost. Profit ay nakukuha kapag ibinawas ang kabuuang gastos mula sa kabuuang kita. Revenue, ito ang lahat ng perang kinita mula sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. And cost, ito ang lahat ng ginastos sa paggawa o pagbebenta ng produkto. Total revenue is the income the firm generates from selling its products. We calculate by multiplying the price of the products times the quantity of output side. Total revenue equals price times quantity. Ang total revenue ay ang kita o pera na kinikita ng isang kumpanya mula sa pagbebenta ng kanilang produkto. Kinukwenta ito sa pamamagitan ng pag-multiply o pag-times ng presyo ng produkto sa dami ng produkto na ibenta. Kung ang isang produkto ay nagkakahalaga ng 100 at kabenta ka ng 50 peraso, kung ang kita ay 100 times 50 equals 5,000. Ang ibig sabihin, kumita ka ng 5,000 mula sa pagbebenta ng produkto. Two types of cost. Explicit costs are out-of-pocket costs, that is, actual payments, wage that arms pays as employees, or rent that a firm pays for its office are explicit costs. Ang explicit cost ay mga aktual na nagastos o perang lumalabas talaga sa bulsa ng negosyo. Ito ang mga bayad na ginagawa ng kumpanya para sa mga kalakal o serbisyo na ginagamit sa produksyon. Implicit cost, opportunity cost of resource already owned by the firm of use and business. Ang implicit cost ay mga opportunity cost ng paggamit ng mga ari-ariang pag-aari ng mga kumpanya. Walang aktual na pera ang lumalabas pero may halagang isinuko dahil ginamit ang sariling resources sa negosyo.
These two definitions of cost are important for distinguishing between two conceptions of profit. First is accounting profit is a cash concept. It means total revenue minus explicit cost, the difference between dollars brought and dollar paid out. Ang accounting profit ay tumutukoy sa aktual na kita ng negosyo o cash na tinatira matapos ibawas ang mga tasang gastos. Economic profit. It is total revenue minus total cost, including both explicit and implicit costs. Ang economic profit ay mas malawak, kasama dito hindi lang ang explicit cost kundi pati rin ang explicit cost, mga oportunidad na isinuko ng negosyo. Kaya mas totoo itong sukatan ng kabuuhang kita ng isang negosyo. First step, you have to calculate the cost. You can take what you know about explicit costs and total them. Step 2. Summarizing the explicit cost from the revenue gives you the accounting profit. However, these calculations considered only explicit costs. To open his own practice, Fred would have to get his current job, where he is earning an annual salary of $1,250. This would be an implicit cost of opening his own firm. Step 3. You need to subtract both of explicit and implicit costs to determine the true economic profit. Economics divides factors of production into several categories. Natural resources, land and raw materials. Natural resources. Natural resources ay mga yamang galing sa kalikasan na ginagamit ng mga negosyo o tao upang malikha ang produkto o serbisyo. Kasama dito ang lupa, tubig, kagubatan, material, hangin at iba pang likas na material na hindi ginawa ng tao. Land. Ang lupa ay hindi lang tumutukoy sa mismong lupain, kundi pati sa lahat ng likas na bagay nasa ibabaw o ilalim nito. Ginagamit ito bilang ipinagkukunan ng hilaw na materials o lokasyon na negosyo. Raw materials. Ang raw materials ay mga likas na materials na ginagamit upang makagawa ng mga produkto. Ito ang mga bagay na pinoproseso sa pabrika o sa paggawa ng kalakal. Labor. Ito ang tao o manggagawa na gumagawa ng produkto o nagbibigay ng serbisyo. Sila ang nagbibigay ng pisikal at mental na lakas para sa proseso ng produksyon. Kapital. Ito ang mga kagamitang gusali at perang ginagamit upang makalikha ng mga produkto. Hindi ito likas na yaman kundi mga bagay na ginagawa ng tao para makatulong sa produksyon. Entrepreneurship. Ito ang kakayahan at tapang ng isang tao na pagsamahin ang lupa, paggawa at kapital upang makapagsimula ng negosyo. Ang negosyante ang tagapagplano at tagapagpasya kung paano gaano karaming produkto ang gagawin. We can describe inputs as either fixed or variable. Fixed input. Ang fixed input ay mga salik ng produksyon na hindi madaling dagdagan o bawasan sa maikling panahon. Karaniwan ito ay mga material o kagamitan na kailangan ng malaking oras o panahon para baguhin. Variable input. Ang variable input ay mga salik ng produksyon na madaling dagdagan o bawasan ng maikling panahon. Ito ang mga bagay na kayang baguhin depende sa pangangailangan ng produksyon. Short run ay panahon kung saan may ilang salik ng produksyon na hindi kayang baguhin agad. Ibig sabihin, may fixed input pa rin tulad ng lupa o gusali na hindi madaling dagdagan o palitan. Pero maaari namang baguhin ng variable input tulad ng bilang ng manggagawa o materials. Halimbawa, isang pabrika ang tinapay maaaring magdagdag ng mga empleyado at harina para gumawa ng mas maraming tinapay. Pero, hindi agad makapagpalaki ng gusali o makakabili ng bagong oven. Long run. Ang long run ay panahon kung saan lahat ng salik ng produksyon ay maaaring baguhin. Wala ng fixed input, pwedeng dagdagan o bawasan ng lahat ng depende sa pangangailangan ng negosyo.